know how all by itself the soil produced grain, first the stalk, then the head, then full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he put the sickle to it because the harvest has come. So ay sa gusto natin, minsan nga meron nang tanim sa atin, may mga nauna na. Ang gagawin na lang natin, aanihin na lang natin. Pero kadalasan, tayong mga anak ng Diyos ay tamad tayong umani. Pero panahon na para tayo, sabi nga, yung buhay na walang hanggan, may kasamang akibat na bonus yun eh. Ang sabi, the thief come to steal, kill, and destroy. Pero ang sabi ng ating Panginoon, that I have come for you to have life to the full. Ang ibig sabihin, full, pag sinabing full yan, puno, overflow. Pag nagpapultang nga, halos tumatapon, sinisiksik pa ng ano yan eh. To the point na pagpapalain tayo ng Diyos na sobra-sobra, meron ka pang sobra para ibahagi din naman sa iba. Yung siksik, liglig na umaapaw na sinasabi, yung umaapaw na yun ay para sa iba na yun. Huwag mo nang kunin para sa sarili mo. Amen. Ay para sa iba na yun. Ayun ang nais ng Diyos sa atin. Kaya para tayo mag-improve, unang-una, how can you improve the ways you harvest? Paano natin ma-improve yung pag-harvest natin? Gaya ng pangako ko, hindi ko pahabain. Alam ko medyo napahaba po. Amen. Bibigay ko po yung 4 na pamamaraan para tayo mag-improve sa pag-harvest natin. Una-una, first, you must read the Word of God. Una-una, you must read the Word of God. Sabi ni 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. We need to share the Word of God. Kailangan natin i-share ang salita ng Diyos para yung buto na yun na naitanim natin sa kanila ay umusbong. At ito'y madiligan natin. Pangalawa, you must pray. Sino pa yung nananalangin sa atin? Sabi sa 1 Timothy 2:1, I urge you then, first of all, the request, prayer, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Na kailangan tayong manalangin. Eh, paano pagkakalog sa atin ng Ama natin nasa langit yung hinihingi natin kung di tayo lumalapit at nanalangin at humihingi sa Kanya? Eh, kahit nasabihin natin, kayo ba, kaya nyo hulaan yung pangailangan ng anak nyo? Pag hindi nangihingi anak nyo, binibigyan nyo ba? Hindi mo naman alam yung gusto eh. Maaaring bigyan nyo, yung mali pa maibigay nyo. Pero ganun pa man, kahit ganun pa man, alam ng ating Panginoon, yung pangangailangan natin, ang nais niya, matuto pa rin tayo lumapit at tumawag sa Kanya. Pangatlo, you must listen to those who are crying out. Sa Proverbs 23:19, listen my son and be wise and keep your heart on the right path. Na kailangan tayo matuto pa rin na magkaroon ng compassion sa mga taong naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng mga kalinga, naghahanap ng luna sa mga dinadanas nila. Magkaroon tayo ng compassion. Ito yung way, pag meron tayong totoong compassion, ang tao ngayon, alam nila, pag ikaw totoo ka sa tao, pag tumutulong ka ng totoo o plastic ka, nararamdaman nila yan. Kung yung tunay, yung pagtulong mo sa kanila. Eh kadalasan pag tumutulong tayo, lagi may kapalit. Pero nais ng Panginoon tayo tumulong ng bukas sa ating puso, yung tunay na compassion sa mga nawawala, sa mga nangangailangan. At huwag tayo mag-take advantage sa kanila. At ang panghuli, you need to be led by God. Sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung tayo nasa Panginoon, sino ang against atin? But apart from God, we cannot do nothing. Malayo tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. At sa umagang ito o sa tanghaling ito, hindi aksidente kung bakit kayo naririto ngayon. Hindi rin aksidente bakit ako inuwi ng Diyos sa Pilipinas. Hindi aksidente bakit pinag-ibap sa akin sa lahat na akin ng Panginoon. Binalik ako ng Diyos dito para ipaalam sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos sa inyo ay sobra-sobra labis-labis at nais ng Diyos na maranasan nyo yung tunay na kalayaan, yung tunay na pagpapala kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya at matutong tumawag at tanggapin natin siya bilang ating isang tunay na tagapagligtas at Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari sa ating mga puso. At sa pangwakas nais kung lahat ay tumayo. Ang mga ilan sa inyo dumaranas sa maraming mga pagsubok. Ang mga ilan sa inyo may mga pangangailangan. Ang mga ilan sa inyo, maaaring hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. At nais tanggapin yung regalo ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan.
Napakapalad nyo. Ito yung araw na ito. Kung sino man ang may nais na matugunan ko ano man yun, inaanyayahan ko sa rapat panalangin. Alam niyo, may tumawag noon. Minsan, ang sabi niya, umatid din ng conference, kung ano man ang pinakikita sa iyo ng Diyos ngayon, tumakbo ka sa harap. At sama-sama na natin panalangin. Tumakbo ko. Pinakita sa akin, sasakyan, Innova. Exactly the way na inisip ko. Tumakbo ko sa harap. Pinagkaloob ng Diyos, may nagregalo. Kung ano man ang pinaiisip sa inyo ng Diyos, ang nais ng Diyos, lumapit kayo. Hindi nais ng Diyos pa magbibeg sa Kanya. Kung may naisin tayo sa araw na ito, sa mga oras ito, kagalingan man, financial man, breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay, nag-step out in faith kayo, challenge ko kayo, tumakbo kayo sa harapan. At ang ilan sa inyo, maaring nahihiya. Mga ilan sa inyo, dahil mag-forward, tandaan nyo, kung kayo man mahihiya, ay kahihiya din kayo ng Diyos. Pero kung nais nyo maranasan yung tunay ng pagpapala, hindi ako espesyal para maranasan ko ito. Lahat tayo espesyal sa harapan ng Diyos. Kung paano pinaranas sa akin ng Diyos yung masarap at masaganang buhay. Ang sabi niya, available din sa bawat isa na nagnanais nito. Mahal kayo ng Diyos. At sa umagang ito, challenge kayo ng Diyos. Ang sabi niya, subukin ninyo ako. Lumapit kayo. Subukin ninyo ako. At maranasan niyo yung tunay na pagpapala. At ginagaranti ko, lahat ng mga imposible sa pangkasalukuyan, lahat ng imposible sa mata ng tao ay magiging posible sa mata ng Diyos. At sa mga ganito, sama-sama natin. Sige, itaas niyo yung mga pangangailangan sa Diyos. Kung ano man yung mga pangangailangan, yung mga pinakikita sa inyo ng Diyos ngayon. At yung mga bagay na ninakaw ng kaaway sa atin mula sa kaliit-liitang bagay ay babawiin natin pabalik sa atin. Ang sabi nga, the thief comes to steal, kill, and destroy. Mga joy, ang mga kaaway, ang magnanakaw ay nagnanakaw ng ating mga joy. Panahon na para agawin natin pabalik ang mga bagay na ninakaw sa atin ng kaaway. Panahon na para ipagtaasan natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at i-overcome lahat ng mga yan. Mula sa sakit, pinansyal, relasyon, anuman ang bagay na pinakikita sa inyo ng Diyos, taas natin sa Panginoon. At tayong lahat ay sama-sama manalangin. At sama-sama rin natin ipanalangin ang lugar na kayo po na makakilala ang lungsod na ito sa ating Panginoon, that we need God in the Philippines again. Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sa mga oras ito, Panginoon, naniniwala po kami na hindi aksidente kung bakit kami naririto sa umaga ito, Panginoon. Naririto po kami, Panginoon, dahil kami may plano sa bawat isa sa amin, Panginoon, na lahat ng bagay, Panginoon, na mga pagpapala mo ay available sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami naging bulag, Panginoon. Kung may mga panahon, Panginoon, kami natatalo ng kaaway at patuloy ninanakaw yung pagpapala na para sa amin, Panginoon. At panahon na ito, Panginoon, ibabawiin namin lahat ng bagay na ninakaw ng kaaway sa amin in the name of Jesus. Lahat ng mga financial breakthrough, Panginoon, i-boost, Panginoon, kagalingan, Panginoon, relationship problem, Panginoon, inuutusan ko, Panginoon, mula sa iyong durungan, Panginoon, nabuksan mo yung kalangitan at ibuhos ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang puso namin, Panginoon. Mga ilan sa amin, Panginoon, pagod na, Panginoon. Halos hindi na mapagpatuloy, Panginoon, sa paglalakbay ng buhay, Panginoon. Ang sabi mo sa amin sa iyong pangako, hindi mo kami iiwan o pababayaan, Panginoon. Kaya mga mabibigat na pamatok, Panginoon, palitan mo ng mas magaan upang sa gayon matagpusan namin mga bagay na kinaharap namin. At naniniwala ko, Panginoon, lahat ng mga bundok-bundok na problema kinaharap namin, walang imposible sa iyo. Kaya mo patagin lahat ito, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, kine-claim namin na iyong pangako, Panginoon. Nabuksan, Panginoon, mga puso namin, Panginoon. Ng Diyos na pinagliliguran namin, isang Diyos na buhay at totoo sa iyong pangako, Panginoon. Ipatunay mo sa Kanya, Panginoon, sa lahat sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Kami ang patuloy na lumalayo sa iyo, Panginoon. Panahon na, Panginoon, para ibalik namin yung bagong init namin, ang bagong apoy namin, gaya ng una ka namin nakilala, Panginoon. Kung gaano kami gaapoy, ay babalik kami na higit pang apoy, Panginoon, at magdadala pa ng marami pang kaluluwa sa iyong panan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami sa mga oras ito
lahat ng aming mga kahilingan, lahat ng aming mga dalangin ay amin ang tinanggap.